Mga kapuso, pa-order nga ng shawarma, palagyan ng extra garlic sauce at syempre, at cheese ha. Okay, ma'am. Damihan mo. Coming right up, ma'am. Ah. Ito po, mainit na mainit pa. Galingan Galing mo, sa ah. ating grill. Wow! Oh. Naku, pagkatas ko umorder, pati sila o-orderan ko na. Oo nga, di ba? Ayan. O yan, syempre may Yan, gulay may dapat pepino. talaga. Oo. O, pita bread, nilagyan ng Pita, pipino. tapos ito, Ah, kamatis. kamatis. O, Tomato. yan. O, huwag masyado marami kasi Okay. magiging maasim ng konti. Okay na to, Yan, okay. okay. O. Tapos lagyan natin Tapos, ng napakasarap na onions. Huwag di masyado. Di ba, pag gumaganon sila? Oo, kailangan may tunog ng bakal. Oo. Ay, yan. Okay. Okay. Tapos, Ito na ang tara. meat. Ito na yung meat. Okay. Naghahanda na rin sila Ayan Ian para sa kanilang order, mother. O, di ba? Favorite ko rin tong shawarma. Naku po. Uy. Ito po, Miss Lynn. Oh. Ito na, tapos na. Naku, yan na yung order ko. Paano ba yan? Pwede ko ba kainin si Eric? Oo, pero mga kapuso, ganito yung mga klase ng food craving natin minsan, di ba? Tama O, ka yan. dyan, Miss Lynn. Sorry, doon ako sumablay sa pag-grab. sorry. Pakita na lang natin. Ito nga, nabigyan na nga natin ng lasa. Ito, na ano daw? Panlasa, Yung lasa, oo. oo. Yung panlasa natin, nakuha na nila yung lasa. Basta kayo na lang bahala. Gutom siya. Kaya naman, isang shawarma business ang binisita natin this morning. Ito, si Chef JR na dyan kung saan umaabot ng araw sa milyon-milyon kada buwan ang kinikita niya. Ooh, I'm so happy for you guys. Sige nga, mag-assemble ka para sa kanila, mother. Lagay mo muna Ito dyan. po. Like this perfect shawarma, paano kaya assemble ang business na yan para mag-succeed? Balikan natin si Chef JR. Hi, Chef. Chef, paano mo? Hi ladies! Hello, hello! Hi! A blessed morning sa inyo dyan sa studio, Ma'am Shaira and Ma'am Lynn. Eto, talaga naman sa nabanggit nga ninyo nung nabalitaan natin na milyon-milyon. As in 7 digits ang kita ng isang negosyo na to. Talaga namang napasugod tayo sa isang commissary dito sa Malolos, Bulacan kung saan literal niluluto nila yung kanilang success. And syempre, I think isa sa mga key doon sa kanilang success ay yung dahilan na sila mismo ang nagluluto ng bawat component or nagpe-prepare yung bawat component ng kanilang negosyo. At nandito nga tayo sa isang area kung saan makakasama natin this morning. Poging-pogi si Sir John Gabriel. Yun. Para i-explain sa atin yung proseso na pinagdadaanan ng kanilang namang solid na produkto. Sir, ano yung pwesto natin this morning? Ano itong ginagawa natin? Ayun, good morning, Chef. Bale, ito yung pinaunang proseso namin kung saan Okay. lahat ng ingredients, minimix namin yung dito sa mixer namin. Alright. So ito yung parang area for our pita bread. Yes, yung para Okay. magawa yung mismong dough. Okay. So after natin siyang ma-mix, pag nakuha natin yung tamang consistency, ano pong next step natin dyan? Sir Gabriel? Weighing na yan para makakuha natin yung laki ng mismo Oo. mga dough natin. Kasi makikita nila pantay-pantay, no? Hindi pwedeng tansya lang or kung ano lang yung nararamdaman kasi natin. kung kailangan yung consistency eh. Exactly. So, ito, i-weigh natin siya. After natin siyang ma-weigh, Sir John, Gabriel, ano po yung next step natin? Ito, i-dough divider na siya. Dough So, divider. ito yung magiging product niya, yung magiging itsura paglabas. Ang galing nito mga kapuso kasi pag pinrest mo lang yan, tapos pinanginig mo, ito yung kalalabasan, no? So from that size, after dumaan dun sa dough divider, ito na po yung kalalabasan, ano? Yes. yan Okay, ang so kalabasan after niya. nung dough divider, sir, ano po yung next natin? Ito, may resting time yung mismong dough natin. Okay, kasi pag hinulma po natin kaagad yan, medyo maganit. So ito, nire-rest nila hanggang yung next step natin. Is yung ipa-flat na natin yung mismong dough. Okay, hanggang makuha natin yung gantong itsura. Again, ayun, medyo mainit-init pa, no? May temperature ba Yes, na may temperature din. So mainit. Kung mapapansin natin, maganda yung proseso nila, very consistent yung product. Tapos, Sir John, after nito, Niluluto yung na siya next? dun. Iluluto na siya using our flat griller. And then after nun, mga mabilis lang to, no? Sir Gabriel, no? Yes, mabilis lang. Mabilisan lang ito. Tapos, after, anong next step natin dyan, sir? Doon, pagkatapos natin maluto, sunod na nun is packing and labeling Oo, papak na yon. Tapos, i-distribute na natin dun sa inyong mga sa mga bawat store. stores ninyo nationwide. Nationwide. Saan po tayo umaabot, sir? Ngayon, ang pinakamalayo na natin sa Luzon is Ilocos Sur, Vigan. Bigan, layo. Sa norte yon. Tapos Okay. next, yung sa south natin is yung Batangas. Batangas. Pero how about Visayas, Mindanao, sir? Yes, meron na rin tayong Visayas and Mindanao. In fact, 90 branches yung meron sila. And ito nga, kasama bukod doon sa pita bread na pinoproseso nila, meron din silang cold storage kung saan up to 6
Actually, 6 6 to 8 tons of meat yung pinoproseso nila kada buwan. And eto nga, dito na nangyayari yung magic kung saan tinitimplahan nila yung kanilang mga recipes, yung mga kanilang signature dishes. Kaya makikita natin, napakaganda ng facility nila. And of course, very high standard talaga. And after nga yan, 90 branches kayo, no? Sir, magkano yung unang pinuhunan ninyo dito sa negosyong ito? Nag-start kami dito way back 2012. Ang naging unang puhunan lang namin is 20,000. 20,000. Ano Yes. yun? First branch na yun o pang bahay na kaagad? First branch pa lang yun. First branch, 20,000 pesos. And then, ito na nga, 7 digits na Yes. yung kinikita nila and nagpa-franchise na rin sila for their product. Tapos, eto sir, syempre hindi naman tayo papayag. Pinakita natin yung pita bread, yung meat kung paano tinitimplahan, and yung sauce, kayo rin mismo Yes. yung gumagawa, no? Sir, kailangan pag-assemble mo naman kami kasi gusto kong daigin yung pagkaka-assemble ni Shaira eh. Pwede. Sir, paano natin ina-assemble lang inyong signature shawarma? So una, ilalagay natin yung mismong bread. Okay, ito po yung bread natin. So, papainit. Okay, anong next natin Then, dyan, sir? siyempre, papainitin natin siya ng kahit 10 seconds lang. Mabilis lang. Oo. Okay. Kasi Okay po. may nipis lang yung tinapay niya. Kailangan lang natin mainitan at maluto. I see. Okay. Oo nga naman, kasi almost paper thin yung pita bread Yes, natin. pag sumobra kasi yun, lulutong. Lulutong. Ayaw natin kasi gusto natin siyang maihulma pa. Okay, sir. Sige po. Assemble tayo, sir. Oo. After niyan. Yeah. Yan. So, kukunin lang natin dito. And then, yung typical na components ng ating shawarma, yung ating gulay, which is sila rin mismo yung nag-aangkat. Meron din tayong angkat dito ng Pino. So, Ayan. maglalagay muna tayo pipino. Pipino. Tapos sir, ano pong naglalarong price range? Anong next niyo? Ang pinakaglalarong price range ng products natin, sa shawarma, sa very affordable price is 70 pesos. 70 pesos. Hanggang ano po yung pinakamagandang presyo niyan, sir? Ano pa yung options natin? Yung quesadillas natin is 58 pesos. Meron din tayong quesadillas. Oo. Then yung Eto, sir, lagyan delectable natin. is 68. Yung Nice. burrito is 78. Okay? Yung pitacos naman natin is 61. Tuloy-tuloy na yan, oh. Tapos babalutin lang natin yan. And then, eto Ayun yung na yung kalalabasan. kakalabasan. Alright. Eto mga kapuso. Ito yung mga kailangan tikman eh. Hindi pwede kasi na-experience natin yung buong proseso. Winner na winner. Muntik na ako ng beef jerky doon. Masarap. Ngayon. Panalong-panalong Yes. sarap. Sir Gabriel. Mga food explorers, tuloy-tuloy lang yung food adventure natin. Kaya laging tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit!